Breaking news po mga kababayan, nako po matindi po itong pasabog po ni PRRD. Talagang meron siyang mensahe sa ICC. Pati po kay BBM. Halak mga kababayan ko. Di ba binabakbakan na po ng Amerika itong ICC. Tila tatamaan din ng galit itong si Trillanes at attorney Cristina Conti na nagsisilbing defender ng EJK victim di umano na tila yayariin din ni Donald Trump. Nakita nyo po, ang mga ICC judge at mga prosecutor, talagang binomba po sila ni Donald Trump. Yung kanilang mga kamag-anak kasama na rin mga kababayan. So ngayon po, dahil po sa ginawa ng ICC, yayariin sila ni Donald Trump ngayon. May mensahe po si Tatay Digong, mga kababayan ko. Yari ang huling Pasko ng ICC. Magugulat kayo, mga kababayan. Panoorin po natin, bago ko ipakita itong mensahe ni Tatay Digong, ipapakita ko muna itong sinasabi ng ICC. Ano ba ang sinasabi ng ICC dito? Yung jurisdiction challenge between the ICC and the Philippines. Kasi 2018 pa tayo kumalas po dito sa adik na ICC na ito. Na ito ay parang scumbag na ICC na kunwari para sa humanity pero namimera lang pala. So panoorin natin mga kababayan. Ito po ang sabi ng jurisdiction challenge po. ICC Appeals Chamber orders new filings in Duterte jurisdiction case. Naku po mga kababayan, ito po. Pakinggan nyo muna and then papakita ko yung sinasabi ni Tatay Digong na mensahe. Ito po. The prosecution and defense in the International Criminal Court case of ex-Philippine President Rodrigo Duterte are asked to submit further arguments on whether the tribunal has jurisdiction over him. The court's appeals chamber wants to clarify how the Rome Statute applies to Duterte's case after the Philippines withdrew from the ICC in 2019. The court set a January 16 deadline for the deputy prosecutor and the Office of Public Counsel for Victims to make legal submissions. The defense was allowed until January 23rd to file a response. Duterte's defense lawyers insist the ICC has no right to try the former president, but the ICC has said the crimes committed by Duterte in his bloody drug war took place while the Philippines was still a party to the Rome Statute. Davao City Congressman Paulo Duterte cuts his planned 17-nation tour to just 2 destinations. He asked the House of Representatives for a travel authority. Kita nyo itong ICC, parang tanga lang mga kababayan, na sinasabi niya nung umalis daw ang Pilipinas dito sa ICC ay sakop pa rin daw sila ng jurisdiction ng ICC, which is hindi po mga kababayan, sinungaling po ito. Kaya itong gobyerno natin, sila Rimulya, Boying, sila General Torre, pinagkaisahan po pati itong mga kurakot na magnanakaw ngayon, sila Dilima, Trillanes, Atty. Conti, pinagkaisahan po nila si Tatay Digong. So ito po ang sinasabi ni Tatay Digong, yung mensahe niya po sa ICC, ito po. Pakinggan niyo po mga kababayan, magugulat po kayo. Tatamaan po ang ICC dito. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayo mga durugista, magnanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Mga kababayan, grabe, disiplina Duterte, kakaiba ang isang PRRD. O, kita nyo po ano sinasabi ng mga tao, ng mga kababayan natin na tuwang-tuwa, dahil po sa kay Tatay Digong, talagang tumino ang mga Pilipino. Lagi kong naalala itong ads niya. Ito ang the message is clear. Disciplina is still missing till now.
Merry Christmas sa lahat ng Pinoy o sa mga durugista pulburon. Nakakamiss itong mga banat ni Tatay Digong, mga kababayan. The best greetings ever. Pinakamaangas na Christmas greetings of all time. Kaya tumino ang mga Pilipino. Naku, mga kababayan ko, nakakatuwa. Nakakamiss, nakakaiyak po. Grabe. Balik na Tatay Digong, namimiss na namin ang kamay na bakal. Sino na nagpakulong? Magnanakaw, grabe, kinulong ng mga magnanakaw. Pinagkaisa, nainggit po sila dito, mga kababayan. Nainggit po sila kay Tatay Digong dahil mahal na mahal ng taong bayan ito. Comeback after Bongbong Bangag Marcos. Plagiarize Duterte statement. Isipin nyo, mga kababayan ko. 5 a.m. by. Nako po, we need this today. Hala ka. We need this today, mga kababayan ko. Matindi po ito. We need this today. Ano kayo maging version ni Inday? 3 years pa. Kakainip na. Grabe, mga kababayan. Kay Saldi ko sana hayep na yan. Na back to you, si Tatay siya tuloy ang na makakapag-Christmas ngayon. Nako po. Nakakamiss itong si PRRD. Duterte pa rin. Namimiss kita, PRRD, kahit anong mangyari. Ikaw pa rin ang aking Pangulo ever. Kakamiss si Tatay Digong. Grabe, nakakaano, no? I-check na natin yung mga dati ni Tatay Digong. PRRD to ICC. Jurisdiction. Nakakamiss talaga si Tatay Digong, ano? Nakakamiss talaga itong si PRRD kahit kailan. Nakakamiss kahit kailan po. Ito po, ICC Appeals. Chamber of Order New Filings in Duterte. Ito po, mga kababayan ko. Pakinggan po natin ito. Nakakamiss itong mga ginagawa ni PRRD dati. Talaga naman. Kahit sino talagang bibilib dito Wala talagang katakot-takot na presidente. Talagang tibag lahat ng mga durugista. Panoorin po natin, mga kababayan ko. Ito po. Court Appeals Chamber seeking further legal submissions from all parties on whether the ICC has jurisdiction to prosecute detained former Philippine President Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity. The Appeals Chamber is seeking clarification on how the Rome Statute applies to Duterte's case following the Philippines' withdrawal from the ICC. The deputy prosecutor and the Office of Public Counsel for Victims were given until January 16 next year to abide by the order, with the defense allowed to file a response until January 23. Duterte's defense team is contesting the court's right to judge the 80-year-old former head of state, saying the Asian country had withdrawn from the court's jurisdiction in March 2019. But the ICC said the crimes attributed to Duterte were committed while the country was still a part to the Treaty of Rome. The self-confessed bagman of Vice President Sara Duterte has asked the Ombudsman to investigate the alleged campaign funds Duterte received. O yan, mga kababayan. Diba? Nakita nyo naman. Sinisiraan nila si Inday ngayon, itong si Madriaga. Sinasabi niya na dinalaw daw ni Sara Duterte sa kulungan, pero hindi naman. Ang dinalaw si Arnie Tevez. Sinungaling itong Madriaga nito, tapos nagpapakilala ng Iglesia ni Cristo. Ano yun? Gagamitin mo yung Iglesia ni Cristo para yung sinasabi mong statement mo may kredibilidad. Matagal na palang tiwalag ito, si Madriaga. Sinabi na rin ng Net25 ito. Huwag mong gagamitin ang Iglesia ni Cristo para sabihin na yung sinasabi mo totoo. O, di ba? Gagamitin pa ng Iglesia ni Cristo para yung kanyang statement maging credible. Hoy, huwag mong gagamitin. Matagal ka ng tiwalag. Kahit member ka pa, hindi ka papayagan or kukonsintihin ng pamamahala kung ikaw ay loko-loko. Kaya huwag mong gagamitin ang pagka-Iglesia ni Cristo. Kunwari, hindi naman totoo.
Matagal ka ng tiwalag. 'Di ba? Nagpapakilala Iglesia ni Cristo, hindi naman pala totoo. Si Raulo, ano? Ito po mga kababayan ko. Magugulat kayo dito kay Tatay Digong, ito po. Nakakamiss po eh. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayo mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. O yan ang mensahe ni Tatay Digong, mga kababayan, sa mga durugista, pulburon, pati sa ICC. Ito ay magiging last Christmas na nila kasi dudurugin sila ni Donald Trump. Nako po mga kababayan, nakakamiss po ito. Ito ang nakakamiss na presidente eh. Di ba mga kababayan, nakakamiss eh. Mga kababayan ko. O tignan nyo po yung mga padali ni PRRD nung siya ang Pangulo. Ito po. Mamimiss nyo po ito eh, si Tatay Digong. Tumingin kayo nyo sa po. akin. Sampalin ko. O, tignan nyo. Tumingin kayo sa akin. Dito sa mata ko. Look at me. Ganito ang Pangulo, mga kababayan. Napakatapang, walang kinakatakutan. Kaya pati pulis, disiplinado. Hindi nagiinom sa headquarters. Lagi silang alerto. Talagang disiplinado nung panahon ni Tatay Digong. Marami po itong napatino na mga opisyal ng mga kapulisan. Pero ngayon mga kababayan, nako po. Nako, ang dami pong nasasangkot sa krimen ngayon. O, tignan po natin. Ganito katapang si PRRD. Nako po. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Nako po. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung putang ina anong alam mo, sa totoo lang, prangkahan ko ngayon ang buong Pilipinas. Pag ganun kayo ng ganun, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga ulol kayo. Kung hindi I will review your cases. Kayo may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon. Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Nakita nyo mga kababayan, yung mga pulis, may nagbabantay po na special unit. Isang pagkakamali lang, malilintikan sila ni PRRD. Ganyan po kalupit si PRRD noon. Talagang may disiplina sa mga pulis noon. Isipin nyo mga kababayan na mga sumuko na mga pulburon, nagpupulburon, 1.5 million. Sabay-sabay po yan, araw-araw po. Libo-libo ang pumupunta po na kusa na sumusurrender sa mga pulis. Ganyan po katindi noon. Katakot kay PRRD dahil talagang disiplinado. Kahit ordinaryong tao, disiplinado mga kababayan, kahit nakahubad sa kalsada, bawal. Bawal mag-karaoke hanggang madaling araw. Bawal po ang loko-loko noon. Nakakamiss po si PRRD mga kababayan. Ganito ang Pangulo na kailangan ng Pilipinas. Kamay na bakal ang paiiralin para yung mga Pilipino malaya na makagalaw. Pero ngayon mga kababayan ako, sorry to say po, kakaiba ngayon. Kakaiba. Talagang
Para silang mga nakawala sa hawla na gigil. Pati mga kurakot ngayon, gigil na gigil. Paano kumain, paano mangurakot, paano magbulsa ng pera ng bayan. Grabe, nakakamiss itong Pangulo na ito. Naiiyak po ako, mga kababayan. Mamimiss mo talaga yung kamay na bakal eh. Ang ayaw lang naman kay PRRD yung mga natamaan ng kanyang plataforma noon. Yung kanyang pagka-istrikto. Kaya yung mga Dilawan, Bangagan, Pinklawan, galit na galit kay PRRD. Kaya si Tatay Digong dinala sa ICC. Nakakaiyak po ito, mga kababayan ko. Namimiss ko itong taong ito. Talagang ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Tapos yun, nandun, ipinakulong, mga kababayan ko. Kakamiss ang taong ito, itong Pangulo na ito. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan at gusto makapagsilbi sa kapwa-tao nila? Bakit kayo napasok dito, mga animal kayo? Para naman kayong putang ina, mga aso na eh. Wait lang, napapansin nyo po itong nasa kabila ni Tatay Digong. Itong nasa kanan niya, di ba ito si General Agbayalde. Ito pong nasa kaliwa, ito po oh. Kung nakikita nyo po ito, bumaliktad na yata ito. Nakalimutan ko kung general ba ito. Ito oh. Kung nakikita nyo po ito, bumaliktad na po ito. Alam ko bumaliktad na, mga kababayan eh. Hindi, anti-Duterte na siya ngayon. Ito po. Pero si General Agbayalde talagang purong-purong mahal na mahal niya si Tatay Digong. Talagang nakakatuwa itong si PRRD. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, yung kanyang pangako. Talagang tinupad niya, mga kababayan. Ano, totoo lang, mabuti lang marami tao, may opisyal dito ninyo. Kanina ko pa pinagpapalo ng kayong doon sa may kaso, wag na kayong mag-bail. Wag ninyo akong sisiyon. Wag na kayong magpiansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Grabe, mga kababayan, ano? Itong mga pulis na ito, mga kababayan, ito yung mga may kaso. Karnaping, gumagawa ng kalokohan, sa illegal na droga, lahat po, mga kababayan, sangkot po sila. So ngayon, binabantaan sila ni Tatay Digong. Sila ay makukulong. So sabi niya, wag kayo nang magpiyansa. Mas safe kayo dyan sa loob. Kasi nga pag nagpiyansa kayo, at nakita kayo ni Tatay Digong, may special unit. Kaya yung mga pulis na pinakulong ni Tatay Digong, tumino. Nandun sa loob, ayaw nilang lumabas kasi alam na, mga kababayan ko, naku po, nakakamiss itong taong ito. The best ever president na naging Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan, pinakamatapang. Kaya nga si Donald Trump, idol niya ito eh. Tignan yung ginagawa ni Donald Trump. Lahat po ng mga cargo ship na naglalaman ng illegal na mga pulburon, tinitira niya ng kanyang missile. Walang makapasok dito sa Venezuela, Mexico. Galit na galit si Trump sa ginagawa ng mga Venezuelan na pagpapadala ng mga pulburon sa Amerika. Yung kanyang ginagawa, mga kababayan, ang ginaya niya si PRRD. Nakita, napakatapang ni Trump. Kaibigan niya yan eh. Kaya tignan nyo, tinutulungan po si PRRD ngayon. Tignan nyo. Tostado ang ICC. Lahat ng mga ICC judges, prosecutors, kasama si Attorney Conti, lumpo. Tignan nyo, hindi makatanggap ng donation. Mga visa, mga immigration. Hindi sila, nahihirapan po silang gumalaw. Naku po, mga kababayan, nakakatawa itong PRRD na ito.
ginagaya yung kanyang plataforma. 'Di ba? Di ba mga kababayan, na-miss nyo ba si PRRD? Ito, ituloy natin. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal, sunod kayong mga pulis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung pulis. It's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Kayo naman ang putang ina Ako nagwa-warning lang sa inyo. Hindi ako nagwa-warning na para pantakot. Nagwa-warning ako para gawin ko. Yun ang totoo. Wala na yung pantakot. Alam ko hindi kayo matakot. May baril kayo, mag-hold up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo. At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng hepe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga niyo subukan? O pues, ibigay ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, gawan talaga ang gawin ko. Ganon talaga ang gawin ko. Let's say kayo. O mga kababayan, na-miss nyo ba ito? Ay naku mga kababayan ko. Ito lang yung nakita ko na Pangulo na talagang, naku po. Napanood ko na noon binabalik-balikan ko. Sino ang nanonood ngayon? 2025, the best talaga, Tatay Digong. Naiiyak po ako mga kababayan. Nababasa ko yung mga komento. Talagang namimiss nila yung isang Pangulo na nagmahal sa mga Pilipino. Isipin nyo, iniisip niya ang kapakanan ng sambayan ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos ang ginawa ng pinadala, kinidnap, pinakulong sa ICC. Sinong di maiiyak niyan? Kaya mahal na mahal siya ng mga Pilipino Sino nanonood ulit? Snappy talaga, Tatay Digong. Sino ang nakapanood nitong buwan, June 2024 pa-like and hindi ko maintindihan kung bakit kakasuhan siya ngayon ng administration. Sino dito nagmamaraton ng mga bids ni PRRD? Nakakamiss ang ganitong pamamalakad. Hindi ko mapigilan na umiyak mga kababayan ko Nakakamiss na balik-balikan yung mga video ni Tatay Digong. Talagang mararamdaman mo na safe ka Kayo mga kababayan ko, hindi nyo ba namimiss ang ganitong kamay na bakal? Okay naman yung ganito basta susunod ka Pero kung isa kang loko-loko, halimbawa anak mo, loko-loko, di ba dinidisiplina mo, ikaw yung magulang, ayaw mong mapariwarang anak mo, pinapalo mo ng pinapalo para lang tumino. Parang ganito si Tatay Digong. Tignan yung mga comment, nakakaiyak po. November 19, who is still watching? Ayan. Ano na ngayon mga kababayan ko? December 24, 2025. Ang dami pong nanonood dito na binabalik-balikan nila yung video ni Tatay Digong. Hayes, pinapanood ko pa rin ngayon. Kinikilabutan ako. Ibaga, Tatay Digong, minsan lang magkaroon ng isang kagaya mo. Sinong hindi maiiyak dito mga kababayan ko? Matapang talaga si Mayor Rudy. Di tayo makakakita ng katulad niya. Mga kababayan ko, talagang maiiyak ko dito Ang sarap balikan ng mga video ni Tatay Digong Panahon na ramdam namin na may gobyerno. Salamat, Tatay Digong. Na-miss ko yung mga bait. Na-miss ko yung mga bait sa mahihirap at inosente pero punisher sa kriminal. Bumalik ka na, Duterte. Sana ikaw na lang
presidente pero forever. Mga kababayan, naiiyak Yan talaga ang ako. usapan. Wala tayong sisihan. Kagaya rin sa mga droga, sinabi ko na sa inyo. Ano pa naman yung putang ina hindi pa ninyo maintindihan? Tapos, pag namatay kayo, maraming reklamo. Kasi ano, kay due process, kay wala. Samantala kayo naman ang lumalaban. At lumalaban talaga kayo, pati kapwa ninyo pulis, pinapatay ninyo dahil ayaw ninyong mahuli. Mga kababayan, di ba ramdam na ramdam mo na safe ka? Sinong hindi matutuwa pag ganito ang presidente? Ganito katapang at talagang walang kinakatakutan para maging safe lang ang mga Pilipino. Yung mga street natin dati talagang lalakad ka na hindi ka kinakabahan. Ligtas kapag uwi. At tignan nyo ngayon, nangangaruling lang. Mga bata, 9-year-old, 6-year-old, nangaruling. Ayun, hindi na nakauwi. Alam nyo kung bakit? Ang daming durugiste, daming nagpupulburon eh. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi ka makakakita. Meron man, pero kukunti lang. Dahil napakulong niya lahat. Tinibag lahat ni Tatay Digong. Tingnan, nakakaiyak ko. Watching now. March 17, 2025, surprisingly makes me relax. It may my worries for country go away for a while. Thank you, Tatay Digong, for having experienced your good governance for 6 years. Mga kababayan ko, nakakaiyak talaga itong mga komento. Ramdam mo talaga na may gobyerno noon, mga kababayan. February 25, 2025, pinapanood ko pa rin ito, nakakamiss. Yan ang presidente, lagi ko pinagdarasal na sana humaba pa ang buhay niya. Pampalubag na lang ng loob ko to. Pinapanood ko pag may problema ang Pilipinas. Nakakamiss ang tapang at talino ni Tatay Digong. The best president na feel ko ang pagmamahal ng isang ama. Dinidisiplina ng anak. Mga kababayan, hindi ko mapigilan na umiyak eh. Talagang nakakamiss po, mga kababayan. Hindi ako umiiyak, mga kababayan. Bakit ako umiiyak? Kasi makikita mo talaga yung tapang ng isang pangulo, mga kababayan ko. Kita nyo yung mga pulis, dinidisiplina niya. Ngayon, mga kababayan, walang takot. Tingnan nyo po, mga kababayan, nakakaiyak po talaga. Nakakamiss itong taong ito. First time na magkaroon ng pangulo na matigas. Talagang matapang. Talagang ngayon, naging siya, doon, pinakulong. Kaya rin yung mga mayor, pinapatay sarili nilang pulis, yung pa ang matapang ngayong mga, kunwari yung mga pamilya, due process, kainin mo yung due process mo. O, kita nyo, mga kababayan, di ba? Ganito ang pangulo dapat. Handang mamatay sa bayan. Talagang I love the way you speak, my idol. Napaka-prangka mo talaga. Sana ikaw ang aking presidente forever. Yan ang presidente, walang takot, may malasakit sa bayan. Nakakamiss to, tiklop lahat talaga kay PRRD. The great president to protect the good Filipino. Grabe, nakakamiss ka, PRRD. Ayan, watching August 8, 2024. Mga kababayan, sino ang nanonood ngayon? Itong video na ito, 2018 pa ito, mga kababayan ko. Nakakamiss. Kaya kung umabot ka sa video na ito, i-comment nyo po kung saan kayo nanonood. Ano po ang reaction nyo dito? Sa mga sinasabi ni Tatay Digong, ramdam mo talaga. Ito lang yung pangulo na inabutan ko, na iniyakan ko, mga kababayan.
ito yung mahal na taong bayan eh. Mahal na mga Pilipino. Ito ang Pangulo na naabutan ko na seryoso, matapang, walang kinakatakutan. Pati ICC nilabanan niya. Tignan nyo nangyari sa kanya. Handa siyang magpakulong. Sinabi niya na yan. Handa akong makulong para sa inyo. Hindi din niya nilaglag ang kanyang mga general, mga kababayan. Aakuin niya ang kanyang ginawa. Tingnan nyo, nandun na sa ICC. Nakakulong. Hanggang ngayon, 9 months na po siya, mga kababayan, nakakamiss. Sana po, panoorin nyo po ito. I-share nyo po. Damdamin nyo po ang sinasabi ni Tatay Digong. Ramdamin nyo. Kahit papaano, may ganito na naranasan po natin na Pangulo ng Pilipinas na talagang kamay na bakal po. Ramdam mo ang pagbabago noon. Sana ito na lang naging presidente ng panghabang buhay. Sana bigyan pa siya ng malakas. Ibalik niya ang kahapon na merong isang PRRD na namuno na minahal ng mga Pilipino. Kinakatakutan ng mga kriminal. Okay po, ako si The Wonders Philippines. Sana i-like at i-share nyo pong video ito. Pasensya na po kayo. Emotional lang po tayo. Alam ko ganun din ang nararamdaman nyo. Naiiyak po ako. Salamat po mga kababayan sa inyong laging pagsuporta. Lagi po tayong mag-update kay PRRD. Sana panalangin natin, dalangin natin na makalabas siya at mabigyan siya ng hustisya. Sana po i-pray po natin, mga kababayan ko. Yun na lang yung tanging nating maibibigay sa kanya. Yung pagmamahal sa kanya. Mga kababayan, kahit matanda na po siya. May sakit na po. Nilalamig doon sa ICC. Talagang nakakamiss. Salamat po mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Pakishare at palike po ito. At isubscribe niyo po ang ating YouTube channel. Salamat po.